So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang kinakalampag na po. Kino-call out malala itong ating Senate President na walang iba kundi itong si Quezon, si Chis Escudero na mukhang nababahag ang buntot. Alam nyo naman sa recent survey ng SWS, 88% ng mamamayang Pilipino gusto na pong panagutin itong si Vice President Sara Duterte patungkol nga po dito sa pagnanakaw allegedly sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng impeachment trial. So, madami mga Pilipino, actually, meron pang isang survey, 90%. Wait, hanapin natin mga minamahal yung 90% na yan na, eto, sabi dito sa WRN, yan. Diba malinaw? 90%. Kung sa SWS is ano lang po, 88%. Dito naman sa WRN, 90% ng mga Pilipino, abay gusto na po na harapin ni VP Sara Duterte itong impeachment trial tungkol sa kanya. At literally, sana asahan natin yung totoong bloodbath. Now, mga minamahal, dahil nga po sa pandidelay na ginagawa ni Chis Escudero, mukhang hindi pa ata siya namulat sa pagwawelga sa harap mismo ng Senado, ng ating ibang mga kababayan, abay ngayon, talagang sinisigaw na nila, resign, Chis. Pinapag-resign na po itong si Escudero. Meron nga nung nakaraang araw, narinig ko, disbar. Kailangan ng madisbar bilang abogado itong si Quezon dahil hindi marunong sumunod at lumalabag po sa ating konstitusyon. Alright, tingnan natin itong mga placards na to mga minamahal, mga poster. Yan o, nakikita nyo, resign, Chis. Diba? Ito pa. Resign, Chis. Oh, just people. Ang daming ang daming mga Pilipino talaga ang kino-call out, kinakalampag itong si Quezon. Biruin mo ba naman mga minamahal, dapat nung February 5 pa talaga yan, dapat pinoseso na yan. Ang problema, bigla nilang kinlose. So, hindi po na ipasa sa Committee on Rules at hindi po nakapagpanumpa itong ating mga Senate, itong ating mga impeachment judges, 'di ba? Na mga Senado na silang titindig at tatayo bilang impeachment court. So, parang ang nangyari, dinelay, pinatay doon pa lang sa doon pa lang mga minamahal, pinatay na agad yung impeachment. So, ngayon, nagkakaroon ng lapses dahil nga papasok na ang 20th Congress, pero sa madaling sabi, pwede namang gawa ng paraan yan. As long as pagdating ng June 11, yan po yung pinaka-inaantay natin mga minamahal, abay mag-constitute po yung mga senador na yan na magsisilbi silang impeachment court so that meron pong transition from 19th to 20th Congress kung ito ay hindi papatayin itong impeachment ni VP Sara Duterte. Gets nyo mga minamahal yung punto? Another one. Ito nakikita ninyo, resign, Chis. Meron pang ang damit, resign, Chis. So, sa madaling sabi, nang gigigil na ang mamamayang Pilipino dito kay Quezon. I don't know kung ang tinutukoy dito ay cash sunduan or talaga nga namang gustong manatili bilang Senate President ng bansang Pilipinas at ayaw matanggal dyan sa pwesto. We do not know the reason behind this bar, pero ang aking nakikita, pambabastos po sa konstitusyon ang ginawa ng ating Senate President. Mula sa kanyang ginawang pagdidelay hanggang sa namumukaan natin na mukhang papatayin talaga itong impeachment. Nagigets ninyo mga minamahal, nakakalungkot man isipin. Kasi talagang hinubog ito ng napakaraming mga mamamayang Pilipino na ipasa natin dyan sa lower chamber hanggang umabot sa upper chamber na constitutional duty nila yan natanggapin. 'Di ba? Na dapat sana noon pa inaksyonan. Kaya nga lang ano yung nangyari? Talaga nga namang meron tayong hindi nalalaman, no? Pinatay agad, nag-close agad mga minamahal. So that na nag-antay tayo ng 3 months, dinrable ang bola. For almost 3 months, dinrable nila mga minamahal ang bola. Now, nung dinrable na nila ang bola, nung papalapit na sa shooting sprikitik na yan, abay ang ginawa, inagaw na naman ni Quezon. Minove na naman from June 11.
na pagdating ng June 11, makikita natin, closing na naman yon. At beside, meron na namang mga holidays, madami na namang balaod. So sa madaling sabi, they are slowly killing the justice sa mamamayang Pilipino. Yung ginagawang pandidelay ni Quezon, sa totoo lang mga minamahal, is denying the justice. Kaya nga ano yung sabi ni Tito Soto, wala na nga respeto ang taong bayan sa Senado. Talaga nga namang pinamukha nyo pa. Sana ang tungkulin ninyo, ibalik ang respeto sa Senado. Kaso ano yung nangyari? Kayo pa mismo ang sumisira sa imahe ng Senado na supposedly dapat hindi nyo ginagawa yun. Dapat ang ginagawa nyo, nire-respeto nyo ang Senado. Ibinabalik nyo yung imahe ng magandang Senado. Kung noon nga mga minamahal, ang imahe ng Congress sobrang buhaya. Ngayon nabuhayan ulit, naibalik ang tiwala ng taong bayan dito sa lower chamber. Sana sa upper chamber ganun din. Nasira na nga tayo sa budget hearing, sisirain pa ni Quezon ng dahil lamang dito sa tinatawag na impeachment. Do your job! Do your duty! It is your responsibility bilang isang Senate President ng bansang Pilipinas or else dapat matanggal ka na sa pwestong kinauupuan mo. Gets nyo mga minamahal? Hindi na nga dapat yan magtagal eh. Dapat marigudon na yan dyan sa loob eh. Magkaroon na ng balasahan eh. 'Di ba? Mga sekretary lang yung binalasa. Dapat yung SP binabalasa din eh. Actually, yung ginagawa ni Quezon, betrayal of public trust na din yun. Ano, nakikinabang ba? Ano, may cash sunduan ba? Ilan na po na mga IBP, 'di ba? Expert, lawyer expert, katulad ng former president ng Integrated Bar of the Philippines. Ano yung sabi? Posible po at pwedeng ituloy ng 19th to 20th Congress yung impeachment kasi hindi naman po yan legislative work. That is a continuing body. And I don't really get the point kung bakit hindi mag-gets yan nila mismo. And I don't know bakit nagsulat ng draft resolution itong si Bato de la Rosa na coming from the Vice President. Gusto niya na din ng impeachment. Bakit? Kasi bloodbath daw. So kung gusto ni VP Sara ng impeachment, bakit hinaharang? Or else baka malay nyo, palabas lang, paek-ek lang nila na sinasabi na, I want a bloodbath, pero ang totoo niya, natatakot, kaya yung galamay ni VP Sara ang pinapagalaw niya. Like, sige, gusto ko ng bloodbath, pero kayong gumalaw para hindi matuloy ang impeachment. Kasi mga minamahal, we know naman na may numbers na si Sara. And actually, yung numbers niya na yan, pwede na siyang ma-acquit dyan. Ngayon, ang habol na nila is hindi na matuloy yung impeachment because pwedeng magamit yan sa kanya in the future. Yung impeachment na yan, mga minamahal, pwedeng magamit sa kanya in the future kasi madami pong ilalabas. Diba, ng mga sekreto, itong ating mga magagaling na prosecutor, magagaling na mga panelist, diba, tungkol sa katiwalian, tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan ni Vice President Sara Duterte that can affect, 'di ba, sa kanyang presidency if ever man na itong si Sara ay hindi ma-impeach at hindi makulong diyan sa International Criminal Court. And I don't really get the point bakit yung nagsulat ng draft resolution ay isang senador na supposedly dapat ikaw ay magiging fair. Hindi ka dapat bias. Gets ninyo? Bakit mo kailangan maging bias? Ikaw ay isang senador. Ikaw yung tagapaglitis. Ikaw ay hukom. Supposedly, dapat you are a neutral person. Diba? Balance dapat yung opinion mo. Kaya dapat tanggalin yung mga ganyang klaseng hurado. Kasi, kita ninyo, hindi pa nga na-receive na yung article of impeachment. Pero hindi pa naman naisasagawa. Meron na silang husga. Tama ba yun? Stay neutral. Diba? Do your job. Diba? Dinggin mo yung hinaing ng mga Pilipino. Yun dapat, mga minamahal. Kaya hindi ko masisisi kung bakit ang dami mga taong nagsasabi dito, resign, Cheese. Cheese, resign. Resign ka na, nakakahiya ka. Diba? Gets ninyo? Alright, mga minamahal. Anyway, yun po, pahingi lang po ako ng comments. Yes, palambing lang ako. And likes. Huwag nyo kalilimutan yan, mga minamahal. Sobrang halaga yan ng likes ninyo. And also, share. Yan, i-share ninyo dahil ang taong bayan galit na.
And don't forget mga minamahal to click always notification bell. Kasi pag i-click nyo notification bell, lagi pong nagno-notify yung mga video na ina-upload natin time to time. Yun lamang po. Maraming salamat at ingat mga kababayan.